Ang itatanong ko lang po, paano po ang ibig sabihin ng Antikristo? Salamat po sa pagdalo, kapatid na korason. Una, yung po salitang Antikristo, ang salitang anti kasi kalaban eh. Gaya nung antibiotic, kalaban nung biotics. Kalaban ng mikrobyo, kalaban ng mga bakterya, yun ang antibiotic. Pag sinabi pong Antikristo, ang ibig sabihin po sa Biblia nun, kalaban ni Kristo. Hindi naniniwala at hindi sumusunod kay Kristo. Yung palang mga Antikristong tinutukoy ni Juan, yung mga humiwalay sa mga apostol, yung nagturo ng ibang aral sa itinuturo ng mga apostol, yun pala ang mga Antikristo. Kaya yung pong Antikristo, panahon pa ng mga apostol, may naglitawan na. Lalo na sa ating panahon, marami pong Antikristo. Yan po yung mga kalaban ni Kristo. Kaaway ni Kristo, hindi sumasang-ayon kay Kristo. Kapatid, ako po si Beryl Aquino. Totoo po si Kristo po ay tao? Yun lang po may tatanong ko po. Mga kapatid na Virgilio, totoo ba na si Kristo'y tao? Malaking kasinungalingan niya ang kapatid. Malaking kasinungalingan niya ang kapatid. Kasi po sa Biblia, si Kristo hindi naman siya talagang tao eh. Yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo'y tao, ang tawag dyan mga bulero at mga antikristo. Manluloko pa. Ito pakinggan natin sa ikalawang Juan 1:7 dito po sa the message. Ito po yung ating mababasa. Maraming bulerong nagdudulong-dulungan ang nakakawala sa daigdig na tumatangging sumampalataya na si Jesucristo ay tunay na tao, isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko, Antikristo. Dito sa binasa natin, kapatid na Michael, pagka may nagsasabing ang ating Panginoon Kristo ay tumatanggi na si Kristo'y tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manloloko at Antikristo. Pagka sinabing Antikristo, ano sa Tagalog yun? Chef, kalaban. Kalaban ng ating Panginoon Kristo. Pag sinasabi manloloko, alam na natin yan. Si Mr. Soriano. Ang Diyos ay Espiritu, ang anak niya Espiritu rin. Ang Diyos ay Espiritu, ang anak niya Espiritu rin. Ang Diyos ay Diyos, ang anak niya Diyos din. Ang Diyos ay Diyos, ang anak niya Diyos din. Itong ating mababasa. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ito yung nasa Biblia. Nandyan no? Pag sa marunong umintindi at may patnubay ng Espiritu Santo, maiintindihan nila na yung sinabi ng Panginoong Kristo sa mga apostol, tingnan ninyo, sabi pa ng ating Panginoong Kristo, hipuin ninyo ako, tingnan, ako rin nga. Ano bang katumbas pagka sinabing ako rin nga? Nagbago o hindi nagbago? Hindi nagbago kasi tao siya no, sa 8:40 ng Juan. Siguro basahin natin alang-alang sa mga bagong sumusubaybay sa atin. Pakinggan po natin, ang sabi niya, sa Juan 8:40, ganito po yung ating mababasang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Dinggin po natin, mga kababayan. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ang ating Panginoong Kristo, nangaral siya, sabi niya, tao siya na nagsaysay ng katotohanan, na yung katotohanan yun, narinig niya sa Diyos. Nung nabuhay siya na mag-uli, sabi niya, ako rin nga, may laman, may buto. Anong katunayang may laman, may buto? Anong kanyang ipinahayag sa kanyang mga alagad? Sabi niya, tingnan ninyo. Alangan naman sabihin, magre-reklamo yung mga alagad. Panginoon, bakit sinabi mo tingnan? Hindi ka naman namin nakikita. Espiritu ka di ba? Tapos ang sabi ng Panginoong Kristo, hipuin ninyo ako at tingnan. Sana sinabi ng mga apostol, Panginoon, paano ka namin mahihipo? Espiritu ka. Ano ba?
Para bagang niloloko sila ng Panginoong Jesucristo. At tayo, kapatid na Ramil, bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, naninindigan, tandaan po ninyo, tinalakay na namin sa napakaraming pagkakataon, kaya hindi natin dapat ipagkamali na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos sapagkat ipinakilala niya sa Juan 17:1 at 3, ang sabi niya, Ama, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya ang pagtataglay ng paniniwala ng Panginoon Jesucristo raw ay tunay na Diyos, yun ba kapatid na Ramil ay tama o hidwang pananampalataya? Hidwang pananampalataya o maling pananampalataya. At sa Galacia 5:19 hanggang 21 at napapanood po niyo sa inyong mga television screen na ang hidwang pananampalataya, delikado, peligroso, sapagkat hindi po sa ikapagtatamo ng kaharian ng langit o hindi po ikaliligtas.